may gagawin himala ang Panginoon sa araw na ito. Amen? Hallelujah. Amen po ba? Amen! Hallelujah. Praise God. So are you ready for the Word of God for us today? Amen. Amen. Okay. Talagang ang ngiti ninyo, ready na kayo. Okay, so let's bow our head and let's have a short prayer. O dakilang Diyos at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa, ang ating Diyos noong ngayon at magpakailanman, ang ating Diyos na hindi nagbabago, at ang ating Diyos na kung paano gumawa ng himala noon, ay siya pa rin ang Diyos na gumagawa ng himala ngayon. Amen. Hallelujah. Panginoon, Lord, sa oras na ito, tinataas po namin ang gawain mo, itong Sunday celebration of Lord God. Pangunahan mo po kami, Panginoon. Lord, let the Holy Spirit moves in our midst, O Father God, in our lives, O God. Holy Spirit, take over as we listen to your word for us today. Let your word be planted in our hearts, Lord, and manifest in our lives. And here I am, Lord, use me according to your will. Not my will, Lord, but your will. Hallelujah, in the name of Jesus. And Lord, use me as your mouthpiece today. In Jesus' name, O Father God. And Lord, I plead and apply thy most holy, precious, and powerful blood of our Lord Jesus Christ in this place and in the life of each and every one of us, O Father God. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, so today is the third week sa topic po natin about evangelism and discipleship. At marami na po tayong natutunan. Amen? Sino dito, marami nang natutunan about evangelism and discipleship? Amen. Amen. Okay. Natutunan natin dito about sharing, proclaiming, and preaching the Word of God in season and out of season. Whether it is favorable or not favorable, we have to preach the Word of God. Amen. Amen. Okay, so wala akong pinipiling panahon yan. Hallelujah. And also, natutunan na rin natin how to disciple. Kung paano natin alagaan ang ating mga disipulo. Amen. Okay? And this morning, or today, I want to tell you this, mga minamahal kong kapatid. Lahat po yun, hindi natin magagawa kung walang prayer. Amen. Amen? So, we can't do this without prayer. Kung hindi tayo nananalangin. Amen? Hindi tayo pwedeng sugod na lang ng sugod sa pagbahagi ng salita ng Diyos without praying. Amen? Okay, sabi nga sa Matthew chapter 9, verse 37 and 38, sabi dito, Then Jesus said to His disciples, The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, okay, sabi niya dito, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Amen? Amen. Amen. So, okay, sabi dito sa binasa natin, pray earnestly. Okay, para lalo tayong maging effective sa pagbahagi, paghayag. Okay? In sharing and proclaiming the Word of God. Even sa ating paghayo. Okay? At maging sa pagdidisipulo natin. So, our topic for today is about prayer. Amen. Hallelujah. Kaya nga sabi ko, magiging mas effective tayo na mag-share ng Word of God and to make more disciples if we pray. Amen. Amen? Okay, sabi nga sa James chapter 5 verse 16, kinuha ko po siya sa New Living Translation. Sabi dito, the earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. Amen. Amen. So yun po yung prayer ng mga righteous. Hello mga righteous! Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So alam naman natin na ang ating Diyos ay Diyos na sumasagot ng ating panalangin. Tama? Amen. At ang tanong, anong klaseng panalangin ang sinasagot ng Diyos? Amen. Hallelujah. Amen. So ang sagot dito, a powerful prayer can move the hands of God. Amen. It produces miracles. Okay? At sabi nga doon sa verse na binasa natin, it produces wonderful results. Amen. Hallelujah. Praise God. So there's a lot of power. There's a lot of a powerful prayer in the Bible. Marami po. Marami pong halimbawa na through prayers, they receive miracles.
and they receive power. Amen? Amen. Okay, at isa sa pinaka-paborito ko rito is yung prayer ni Joshua. Amen. Okay? So if you have Bible, you can open your Bible in Joshua chapter 10, verses 12 to 14. Okay, sabi niya sa verse 12, on the day the Lord gave the Amorites over Israel, Joshua said to the Lord in the presence of Israel. Okay, ano sabi ni Joshua diyan? Sabi niya, sun, stand still on Gibeon, and you moon over the valley of Aijalon. Okay, sabi niya, huminto ka araw sa tapat ng Gabaon, at ikaw buwan sa lambak ng Aijalon. Okay, yun yung prayer ni Joshua. Okay, tingnan natin dito, dininig kaya ng Panginoon yun. Okay, you look how Joshua prayed. Okay, he is so courageous in his prayer. Okay, why Joshua is so bold. Okay, and ask God this kind of prayer. Bakit ganun na lang yung prayer ni Joshua? Why? Kasi una, kilala na ni Joshua kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran niya. Yes, yes. At alam na rin ni Joshua kung ano ang magagawa ng Diyos. Yes. Amen. 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 Hallelujah. So ito yung naging result ng prayer ni Joshua. Okay, let's read in verse 13. So the sun stood still and the moon stopped. Okay, tumigil nga ang araw at hindi kumilos ang buwan. Okay, hindi lumubog hanggang sa malupig ng mga Israelita ang kanilang mga kaarawan. Amen? Hallelujah. Praise God. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sino dito yung kumbaga namangha sa prayer na ito? Amen. Amen? Okay, let's continue. Sa verse 14, sabi niya dito, kailanmay hindi pa nangyari at hindi na muling mangyayari na ang Diyos ay sumunod sa isang tao at nakipaglaban sa panig ng mga Israelita. Okay, what a powerful prayer. Amen? Amen. Hallelujah. Biruin nyo, ang Diyos na may likha ng langit at lupa, okay, nakinig sa panalangin ni Joshua. Amen. Amen? Okay, sa buhay natin, ano kaya ang makapangyarihang prayer na nabanggit na natin? Okay, sa buhay ng bawat isa sa atin, sa inyo na lang, meron na ba kayong prayer na kumbaga guys, talagang napaka-powerful prayer na sinagot ng Panginoon? Amen. Meron na ba? Yes. Amen. Praise God. Hallelujah. So alam niyo po, no, when I was reading this, sabi ko, itong si Joshua, nanalangin, at ang Diyos nakinig sa kanyang panalangin. Amen. Di ba nakakamangha-mangha yun? It's amazing. Di ba? Kaya tignan nyo, kung makatingin kayo sa akin, you are amazed. Dahil sa panalangin ni Joshua. Amen? Hallelujah. Pwede pa lang yung mga prayers natin ay mapakilos ang kamay ng Diyos. Yes. Amen? Ang Diyos ay sumasagot sa ating mga panalangin. Amen. Ang tanong, may tanong ako sa inyo. Naibahagi mo na ba ang magandang balita sa iba? Amen. Okay, stagnant ba ang care group mo? Wala nang nag-internet. Stagnant ba ang care group mo? Okay. Nagagawa mo ba o nagagawa ba natin ang ipinagagawa ng Panginoon sa atin? Amen. Amen. Kung hindi ang sagot ninyo sa tatlong ito, anong gagawin? Manalangin. Pray. 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 Amen. Kasi dapat isali din natin sa panalangin natin ang mga ito. Hindi lang yung panalangin natin lagi, huwag naman yung lagi na lang Panginoon, pengi nun, pengi dito, gusto ko niyan, gusto ko nito. Okay? So, let's pray. Amen. Lalo na po sa mga ipinagagawa ng Diyos sa atin. Amen. Ang lumayo at magdisipulo. Amen. Hallelujah. Praise God. Okay, kaya nga sabi ko, wag na lang puro tayo yung kumbaga tayo yung nanghihingi sa Panginoon. Amen. Tayo na lang yung laging humihingi ng pabor. Okay. Dapat din tayo magbalik sa Panginoon, sumunod sa mga pinagagawa niya, at sundin natin yung mga ipinag-uutos niya. Amen. Amen? Amen. Amen. Praise God. So ito pa, meron pang isang very powerful prayer in the Bible. Okay, na isa sa mga pinili ko. Ito yung prayer naman ni Elijah.
Okay, sino dito nakakakilala kay Elijah? Amen. Amen, praise God. So, itong prayer ni Elijah, mababasa natin yan dito sa 1 King, chapter 18, verses 36 to 38. Okay, so, to make the story short, ito yung merong ongoing battle. Okay, sa bundok ng Carmelo. Okay, between the prophet of Baal at si Elijah. Okay, sino dito nakarinig na o nabasa na yung kwento about this? Okay, ito yung tungkol sa kung sino yung makakapagsunog ng alay nilang toro na hindi sisindihan ng apoy, kundi hihingi sila ng apoy sa kanilang Diyos. Okay, sabi ni Elijah sa verse 24, sabi niya, tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh. Okay, ang tumugon sa pamamagitan ng apoy, yon ang tunay na Diyos. Amen? Okay, kung titignan natin ang senaryo nito o kung nabasa na ninyo to. Okay, yung prophet ni Baal, ilang sila? 850. Okay, yung 450, yun po yung prophet ni Baal at yung 400 prophet po yun ni Asherah. Okay, kung bilang ang pag-uusapan, wala pong sinabi si Elijah. 850 versus 1. Amen. Okay, Elijah is only one standing in God. Amen. Siya lang yung kumbaga dito sa 850 versus 1. Okay, tignan natin dito kung sino yung titingin ng Panginoon. Okay? So, yung 850 prophets ni Baal, they prayed umaga hanggang tanghali. Okay, they pray, nanalangin sila kay Baal, nanalangin sila sa kung sinong Diyos yung tinatawagan nila. Okay, mula umaga yung hanggang tanghali. Humingi sila ng apoy upang sunugin yung kanilang alay na toro. Pero walang dumating na apoy. Imagine kung nabasa ninyo yan, anong ginawa ng 800 prophets na ito? Nagsayaw-sayaw sila, sinugat-sugatan pa yung kanilang katawan. Okay, anong sabi ni Elijah diyan? Kumbaga parang tinutuya pa sila ni Elijah na, sige pa, lakasan nyo, baka hindi naririnig ng Diyos nyo yung panalangin ninyo. Sabi ni Elijah doon, lakasan nyo pa, o baka naman natutulog yung Diyos nyo. Amen? So, to make the story short, walang nangyari, walang dumating na apoy. Okay? Why? Bakit yung Diyos na kung saan tinatawagan nila, pinapanalanginan nila, ay Diyos na hindi nakakarinig at Diyos na hindi nakakakita. Amen. Okay? Kahit ginawa na nila ang lahat, wala pa rin dumating na apoy. Okay, when it's Elijah's turn, siya ay tumayo at nanalangin. Listen. Okay. While Elijah is praying, okay, yung panalangin niya, nandun siya sa harapan ng libo-libong Israelite. Sapagkat ang pinag-uusapan kasi nila dito is, sino ang totoong Diyos at ano, at ito ang kanya, kung sino yung totoong Diyos. Okay, ito yung, kumbaga, ito yung battle nila. Sino ba yung totoong Diyos? Si Baal ba? O si Yahweh? Okay, so ito yung panalangin ni Elijah. Sabi niya, sa 1 King, chapter 18, verse 36. At the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed. Okay, sabi niya, Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today. Okay, sabihin nyo nga today. Today. Okay. Let it be known today that you are God in Israel and that I am your servant and have done all these things at your command. Okay, so ito yung pinakamaganda. Yung sinabi ni Elijah. Okay, verse 37, sabi niya, answer me, Lord, answer me. So these people will know that you, Lord, are God and that you are turning their hearts back again. Amen? So, napakaganda po ng panalangin ni Elijah. Pero alam nyo, kahit gaano kaganda yung panalangin natin, yung prayer natin, hindi yun yung mahalaga. Ang pinag-uusapan, sinagot ba ng Diyos yung panalangin natin? Sinagot ba ng Diyos yung panalangin ni Elijah? Amen. Yes! Okay, look up here. Sabi dito sa verse 38. Okay, kung nakakasunod kayo, if you have your Bible. Then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice.
Amen. The wood, the stones, and the soil, and also lick up the water in the trench. Amen. May dumating bang apoy? Amen. Amen. Hallelujah. Nagpababa ng apoy ang Diyos. Amen. At tinupok pati yung tubig sa kanat. Kasi alam niyo, bago nanalangin si Elijah, binasa niya ng maraming tubig yung toro, yung alay niya. Hindi lang yun, binuhusan pa niya ng maraming tubig sa paikot nun hanggang sa napuno yung kanal. So, ibig sabihin, kung sisindihan natin ito ng ordinaryong apoy, hindi sisindi. Tama. Pero sa kabila, tuyong-tuyo. Hindi kapatak na tubig, wala. But when Elijah prayed, anong nangyari? Bumaba ang apoy ng Panginoon at tinupok lahat yun kahit basang-basa ng tubig. Amen. Was it a powerful prayer? Amen. Hallelujah! Praise God! Amen! Sino dito nakaranas na ng ganong panalangin na sinagot ng Panginoon? Amen. Amen! Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Pero kung nakita ninyo between both sides, dito sa basang-basa na ng tubig at dito sa tuyong-tuyo, yung maraming tubig, because of Elijah's prayer, na sinagot ng Panginoon, natupok lahat yun, pati yung tubig na tuyo. Amen? Amen. So that's a powerful prayer. Okay, baka naman nagtatanong kayo dyan, Pastor, puro naman sa Old Testament. Okay, punta tayo sa New Testament. Okay, sa New Testament tayo. Acts chapter 12, verses 5 to 9. Okay? So, most of us here knows this story already. Okay? Ito po yung time na sinimulang usigin ni King Herod. Okay? Yung ilang kaanib ng iglesia. Ito po yung mga mananampalataya ng ating Panginoon Jesus, yung mga tagasunod niya. Okay? Ito yung mga followers ni Jesus. So, dito sa sitwasyong ito po yung pinugutan ng ulo si James. Okay? Nabasa niyo ba yon? Nabasa niyo ba yon? Amen! Hallelujah! Praise God! Kaya kasabi ko, alam niyo, sa totoo lang, natutuwa ako. Purihin ang Diyos sa buhay ng mga youth ngayon. They started already reading their Bibles, starting from the New Testament. And they keep on going every day. They are reading their Bible. At pagkatapos ng lesson na ito, I pray na mararating ninyo yung sitwasyon na ito, ito pala yung tinuro ni Pastora. Ngayon ko lang nabasa. Amen. Hallelujah. So ito po yung time na pinugutan ng ulo si James. James is the brother of John. Okay? At natuwa ang Hudyo nung nangyari po ito. At the same time, ito naman si Peter ay ikinulong. Okay? Bakit nangyari sa kanila ito? Inuusig sila kasi they are keep on preaching. They keep on sharing the Word of God. Amen? At habang nag-share sila, habang nag-preach sila, ang dami pong sumasanib. Ang dami sumasama sa kanila. Amen? Kaya doon nagalit itong mga Hudyo. Okay? So, sinimulan na ni Haring Herod na sila'y, sila'y yung iba pinatay. Ito nga, ito sa sitwasyon na ito, si James pinugutan ng ulo. And at that time naman, si Peter ay ikinulong. Okay, hindi lang basta ikinulong, pinabantayan siya sa 4 na pangkat na may tig-4 na kawan. Okay? So kung titignan ninyo ang sitwasyon ito, imposibleng makatakas si Peter. Tama? Amen. Amen. Okay. So habang siya ay nakabilanggo, taimtim na nananalangin yung mga kasamahan ni Peter. Yung mga kapatiran, andun po sila sa bahay ni Maria na mother ni John. Okay, andun sila, taimtim silang nananalangin habang si Peter nakakulong, mahimbing na natutulog. Okay? May katabi mo, baka mahimbing na natutulog. Isip pa naman. Okay, nakikinig. Hallelujah, praise God. So, habang nakakulong si Peter, andun nananalangin, taimtim na nananalangin yung mga kasamahan niya. At ano ang nangyari? Okay? Sabi ko nga, prayer is powerful. Okay? Sinagot ng Diyos yung panalangin ng mga kasamahan niya. Okay? Nang gabing yon na natutulog si Peter, payapang natutulog, okay? May dumating na anghel. Why? Sabi ko nga, habang nandito si Peter na nakakulong, nananalangin yung mga kasamahan niya. Amen. Hallelujah.
At habang nananalangin sila, nagpadala ang Diyos ng anghel. Ang anghel na ito ang nagligtas. Okay? Ang anghel na ito ang nagligtas kay Peter doon sa imposibleng sitwasyon na makalabas siya. Amen. So tinulungan ng anghel na makatakas si Peter nang hindi namamalayan ng mga kawal na nakabantay sa kanya. Imagine, sabi ko nga, 4 na pangkat na may tig-4 nila. 4 times 4. 4 times 4? 16. O, akala ko kakalculator niyo pa. Imagine nyo na nakabantay. Okay. Pero nakalabas si Peter na hindi nila namamalayan. Tama? Okay. Why? Bakit nangyari yun? Because of the power of prayer. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay. So, this powerful prayer can move the hands of God. Yes. Amen. Powerful prayer can move the hands of God. Okay, so a powerful prayer also that moves the hands of God is a prayer that moves us. Amen. 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 Makapangyarihan daw yung panalangin. Kung mismo tayo, yung panalangin natin, is madadala tayo. Yes. Amen. Kasi po, mahirap pong ma-move ang kamay ng Panginoon kung tayo mismo hindi na-move sa prayer natin. Yes. Tama? Amen. Okay. Lalo na kung ang puso natin, nananalangin nga tayo, pero wala naman sa puso. Yung panalangin natin, nasa puso. Okay? Kahit gaano pa kadami, gaano pa kahaba yung panalangin natin, kung wala naman sa puso, it's not a powerful prayer. Amen? Amen? Hallelujah. So, alam niyo ba na prayer that can move the hands of God is ito yung prayer natin na kahit wala na tayong masabi, yung umiiyak na lang tayo, iniiyak na lang natin, hikbi na lang, kumbaga wala na tayong masabi, iyak na lang, hikbi na lang, okay, halos wala na tayo masabi sa panalangin natin, nakaluhod tayo, nakaluhod tayo, okay, kung naranasan niyo yung ganyang sitwasyon, okay, that will be a powerful prayer. Yes. Amen. Amen? Hallelujah. Praise God. Okay, kasi tayo mismo, ramdam naman natin kung seryoso tayo sa panalangin natin o hindi. Tama? Amen. Amen. Okay, kung sa araw na ito, mga kapatid, na may mabibigat tayong kalagayan, okay, kung there's something na mabigat sa puso natin, meron tayong ipinapanalangin na halos hindi natin mabigkas, yun ang sabi ko, halos hindi natin masabi kung ano yung gusto nating sabihin. Let me tell you this, kandidato kayo na magpakilos sa kamay ng Diyos. Amen. To answer your prayer. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. So if our prayer doesn't move us, how do we expect God to move in our prayers? Tama. Kung doon sa panalangin natin hindi naman ramdam, so paano natin mapapakilos ang kamay ng Diyos sa mga panalangin natin? Amen? Okay, we know that our God is a God who answers prayers. Sumasagot ang Diyos sa panalangin natin. Pero may klase po ng panalangin. Yes. Amen. Kaya nga sabi sa Psalm 65, verse 2, sabi niya diyan, you who answer prayer, to you all people will come. So yan po ang Diyos natin. Ang Diyos natin ay sumasagot ng panalangin. Amen. Amen. Hallelujah. So kahit hikbi, kahit hikbi lang natin, kaya nga sabi ko, kahit yung hindi naririnig ng Diyos yung panalangin natin, kahit buntong hininga lang yan, kahit wala tayong sinasabi, we cannot utter any words, alam ng Diyos. Okay? Alam ng Diyos kung ano yung nasa puso natin. Alam ng Diyos kung ano yung gusto natin. Okay? Yung iniiyak mo, na tearbroke mo, dahil instead na lumalago, nababawasan, alam po ng Diyos yan. Amen. Hallelujah. Yung gustong-gusto mong mag-share ng salita ng Diyos, pero nag-aalangan ka, meron kang doubt, meron kang takot, na i-share sa iba yung salita ng Diyos, alam po ng Diyos yan. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. So alam po ng Diyos ang lahat na yan, kahit wala tayong masasabi. Dahil wala pong nalilingap sa Panginoon. Amen. Amen. So ano man yung iniiyak natin, ano man yung iniiyak mo, mga daing mo, alam ng Diyos yan. Dinig na dinig ng
Panginoon. Amen. 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 So alam ko, bawat isa sa atin dito, meron tayong ipinapanalangin, meron tayong ipinudulog sa Panginoon. Minsan dahil sa sobrang-sobra na hindi natin kaya, umiiyak na lang tayo, umiiyak na lang tayo. Pero alam ko ng Panginoon niya. Amen? So sabi nga sa Exodus chapter 2, verse 23 to 24, okay, verse 23, sabi dito, during that long period, the king of Egypt died, the Israelites groaned. Okay, dumaraing sila sa tindi ng hirap. Okay, ito po yung time na nasa Egypt po. Okay, ang mga Israelites. Ito yung dumadaing sila sa hirap. Okay, in their slavery, and they cry out to God. Amen, for help because of their slavery went up to God. Okay, narinig po ng Panginoon yun. Sabi sa verse 24, God heard their groaning. Okay, narinig ng Diyos ang kanilang daing. And He remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. Okay, kaya nga sabi ko, kahit butong hininga lang yan, alam ng Panginoon. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. So yung mga kabigatang daladala natin ngayon, opportunity po yan upang mapakilos natin ang kamay ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Okay, bakit sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin? Bakit? Alam niyo ba? Kasi siya na mismo yung nagsabi. Sabi niya sa Jeremiah 33 verse 3, ano sabi niya doon? I will answer you. Tumawag daw tayo at sasagot siya sa atin. Siya na po yung nagsabi niya. At hindi lang yun, ano pang sabi niya dyan? And I will show you great and mighty things which you do not know. Kung hindi nyo alam kung anong solusyon sa mga problema nyo, kung hindi natin alam yung mga dapat gawin kapag nakakaranas tayo ng mga pagsubok, God will show us the way. God will show us the answer. Amen. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. So, bakit ang panalangin ay masyadong mahalaga? Amen. Dahil ang panalangin ay paraan ng Diyos upang ipakita niya na siya ay may malasakit sa atin. Amen. Amen. Upang ipadama sa atin na sa panahon ng pagsagot niya, siya ay nakikialam sa buhay natin. Amen. May pakialam po ang Diyos sa buhay natin. Yes. Amen. Kaya wag po natin sasabihin, Lord, plano ko to, wag kang makialam. Amen. Tapos pagpagpag ang plano, anong sasabihin? Sino sisisihin? Ang Diyos. Sasabihin, Lord, bakit nangyari sa akin ito? Idinulog mo ba sa Panginoon? Amen. Kaya nga God is concerned about us. God is concerned in our prayers. Amen. 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 Praise God. So ano pa? Prayer that moves the hands of God is a prayer that is bold and fearless. Amen. Amen. It is also a powerful prayer. Okay, sabi nga sa Hebrews chapter 4 verse 16, let us therefore come boldly into the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Amen. So inaanyayahan po tayo ng Diyos to be bold and fearless in our prayers. To be bold and fearless in approaching Him. Amen? Okay, isa po ito sa tinitingnan ng Diyos sa panalangin natin. Yung boldness. Yung walang takot. Kumbaga parang kampante tayo na lumapit sa Kanya. Amen. Na hindi tayo nag-aalangan. Amen. Amen. Hallelujah. So, ito rin yung nangyari kay Jacob. Okay? Yung boldness and fearless niya na magsabi kung ano yung gusto niya at kung ano yung nararamdaman niya. Okay? Open your Bible in Genesis chapter 32 verse 26. Nakakasunod po ba kayo? Amen. Masyado bang mabilis? O ulitin ko ulit lang isa. Genesis chapter 32 verse 26. Okay. Ito po yung time na nakikipagtunggali si Jacob sa isang anghel. Okay. Ito, sabi nung anghel, then the man said, let me go, for it is daybreak. But Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. Okay, so yun po yung sinabi ni Jacob tungkol sa katunggali niya. Okay, that is an angel. Okay,
So, sino dito yung sasabihin niya, Lord, hindi ako lalabas sa lugar na ito hanggat hindi mo ako pinagpapala. Sino dito yung may lakas loob na magsabi ng gano'n? Amen! Oh, hallelujah! Praise God! Palapakan natin ng Panginoon. Amen lang tayo. Amen! Hallelujah! Praise God! Okay? So, amen. So, alam niyo kung sino yung nakakatanggap ng himala? Alam niyo kung sino yung nakakatanggap ng himala? Yung mga tao na nag-i-expect ng himala. Yes. Yes. Matatanggap mo ba yung himala kung hindi ka nag-i-expect ng himala? Amen. Hallelujah. Okay, kaya nga sabi ko dito, yung boldness and yung walang takot na sinabi ni Jacob, na I will not let you go until you bless me. Kaya nga sabi ko sa inyo sino dito yung may boldness and fearless na walang takot sabihin na, Panginoon, hindi ako lalabas sa lugar na ito, after sa service na ito na hindi mo ako pinagpapala. Amen! Lord, lahat tayo gusto yun. Amen? Hallelujah! Praise God! Amen! You know what? Sa araw na ito, I'm expecting, truly, nung pinag-aaralan ko pa lang ito, I'm expecting that miracles will happen to me. Amen. Amen. Hallelujah. Ito sana yung laging sinasabi natin na pagdating pa lang natin dito at bago tayo umupo, sasabihin na natin, Lord, today I'm expecting a miracle from you. Amen. Amen. Hindi yung pagkaupo pa lang natin ang sarap umupo, ang lamig. Praise God. Amen. Alam niyo, pag sinabi niyo yan, Lord, I'm expecting a miracle from you. Hindi kayo bibiguin ng Panginoon. Amen. Why? You are bold enough to say it. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. At hindi kayo lalabas ngayong araw na ito sa lugar na ito empty-handed. Amen. Ito ang hinalaman gagawin ng Panginoon sa buhay nyo ngayon. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. So, alam niyo po ba, when I read Matthew chapter 10 verse 1, okay, sabi dito sa Matthew chapter 10 verse 1, and when he had called upon him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of diseases. Okay? So, ang Panginoong Jesus, binigyan daw niya ng kapangyarihan yung kanyang 12 alagad, yung kanyang 12 disipulo, binigyan niya ng power to heal all kinds of sicknesses and diseases. You know what? When I read this verse, sabi ko sa Panginoon, itinaas ko yung kamay ko. Lord, sabi ko, pwede po ba na gamitin nyo ang mga kamay ko ito? Ipadaloy ninyo yung kapangyarihan ng kagalingan na nagmumula sa iyo, that when I lay my hands to the sick, they will be healed. Amen? If you want to receive it, raise your hand. At sabihin nyo sa Panginoon, Lord, ipadaloy mo ang kapangyarihan ng kagalingan sa mga kamay na ito. Na bawat dantayan ng kamay na ito ay gagaling. Amen. It is not you, Lord. It is not about me, Lord, but it's all about Him. Amen. Claim it. Today, sabi ko nga, may gagawin himala ang Panginoon. Sa mga nagtaas ng kamay, you receive the gift of healing. Okay? So, I believe God did it today. Amen. You receive the gift of healing. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, hindi lang din yun. Okay, pag-pray, sabi ko nga, be bold in prayers. Be fearless in prayers. Okay? Before, nag-ask din ako, nag-pray din ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, I want the gift of the Spirit. Yan, talagang sinabi ko sa Panginoon, upang magamit ko sa gawain. Do you know the 9 gifts of the Spirit? Yes. Amen. The gift of wisdom, knowledge, faith, healing. Ano pa? Healing, miracles, prophecy,
discerning spirit, speak in tongues, and interpretation of tongues. Amen. Biro mo, hingin nyo sa Panginoon yan. Kapag binigay ng Panginoon yan, walang ipagagawa ang Panginoon sa atin na hindi natin magagawa. Amen. It's all for the glory of God. Yes. Amen. Amen. Kapag ayos ang puso natin, na kapag natanggap natin ang 9 gifts of the Holy Spirit na ito, at kapag ginamit natin ito sa gawain ng Panginoon, amen, walang magagawa ang kaaway sa buhay natin. Amen. Amen. Hallelujah. So be bold and fearless in our prayer. Amen. So I want to take this opportunity na pasalamatan yung ating mga prayer warriors and prayer intercessors. Amen. Amen. For being bold and fearless in their prayers. Hindi po nagtatagumpay ang gawain ng Diyos na ito, ang gawain ng Panginoon ito, without their prayers. Yes. Amen. Palakpakan po natin ang buhay. Prayer warriors. Actually, ang prayer meeting po natin is pinangungunahan ng ating nagiting na lingkod na si Sister Andrea. But because of the hectic schedule, ito po ay kumbaga parang naka-in-charge po dito sa mga prayer meeting natin na tunay nga na I really so blessed sa buhay nila na ang aga nila dito. Sister Jenaline, Sister Faith, Sister John, Amen. okay, Sister Dorcas, okay, pagpalain pa kayo ng Panginoon. At gamitin, okay, to be bold and fearless in your prayers. Amen. Amen. Bakit kayo narito ngayon? Because they pray for us. They pray for you. Amen. Bakit tayo nagtatagumpay sa buhay natin? Because they are praying for us. Amen. Bakit sa gitna ng mga kalamidad? Saan man dako ng mundo? Sa Pilipinas, saan man yan? Hindi tayo naaapektuhan. Because they are praying for us. Yes. Amen. Amen. So, purihin ang Diyos sa kanilang buhay. Amen. Glory to God. Kaya kinukuha ko na rin po ang pagkakataon nito, suportahan ko natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. So be bold and fearless in our prayers. Amen. Amen? Hallelujah. Okay, isa pa. Si Bartimaeus. Kilala natin si Bartimaeus, di ba? Bartimaeus is blind. Okay, wala siyang paningin, hindi siya makakita. Okay, pero very bold din yung paglapit niya sa Panginoon. Walang, kahit hinahadlangan na siya. Okay, mababasa po natin yan sa Mark chapter 10, verses 47 to 48. Okay, sabi dito, when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, Son of David, have mercy on me. Amen? Okay, sa verse 48, sabi dito, many rebuked him and told him to be quiet. Pero habang pinapatahimik siya, anong ginawa niya? Mas lalo pa niyang nilakasan. Sabi niya, Son of David, have mercy on me. Amen. Amen. You see how bold he is? Amen. Hallelujah. Because he want to be healed. Yes. Gusto niya makakita siya. Gusto niya magamot yung pagkakulang niya. Amen. Amen. Sinagot ba ng Panginoon? Yes. Amen. Amen. Verse 49, sabi dito, so Jesus stood still and commanded him to be called. Then they called the blind man, saying to him, be of good cheer, rise, he is calling you. And then verse 50, and throwing aside his garment, he rose and came to Jesus. At eto yung maganda, sabi dito. So Jesus answered and said to him, what do you want me to do for you? Okay? Anong sagot ni Bartimaeus? The blind man said to him, Rabboni, that I may receive my sight. Nakakita ba siya? Amen. Amen. Praise God. Kaya nga, uulitin ko na naman, sino sa inyo dito ang nangangailangan ng himala? Amen. Amen. So, himala po yun. Biro nyo, before this verse come, sa unang mga verses dito, kung nabasa ninyo to, naglibot ang Panginoong Jesus at ang kanyang mga alagad sa buong Jericho. Nilibot nila yon. Wala ni isa man humingi ng tulong. Wala ni isa man naghangad na gumaling. Wala ni isa man na humingi ng
panalangin. Palabas na sila ng Jericho. Nalibot na nila yun, lalabas na sila. And then suddenly, this came Bartimaeus met him. Jesus, Son of David. Sabi niya, have mercy on me. Amen? So, kaya po nangyari yan. Walang napagaling ang Panginoong Jesus. Wala siyang nagawang himala sa Jericho. But, noong palabas na sila, dito lang may nangyaring himala. Amen. Amen? Yes. Okay, sabi niya dito, what do you want me to do for you? Sabi niya. Siguro sabi ng iba, bakit tinatanong pa ng Panginoong Jesus si Bartimaeus? Hindi ba alam ni Jesus na bulag si Bartimaeus? Alam po ng Panginoon. Amen. Okay, look up here. Sino dito naniniwala na alam ng Panginoon kung ano yung kailangan mo? Amen. 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 Alam naman ng Panginoon na bulag si Bartimaeus, pero gusto lang niyang malaman. Healing ba o baka naman kahit bulag siya, meron siyang ibang kailangan na gusto niyang hingin sa Panginoon. Kaya nga very specific nung tanong ng Panginoon sa kanya, what do you want me to do for you? Amen. Ano sabi niya? That I may receive my son. Amen. So tayo po na nandito ngayon, alam ng Panginoon kung ano yung pangangailangan natin. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Alam ng Panginoon kung sino dito yung may sakit na gusto mong gumaling. Alam ng Panginoon dito kung sino yung kulang ng sweldo. Alam ng Panginoon. Amen. Amen. Pero alam niyo ba, the moment na sinabi niyo sa Panginoon kung ano yung kailangan niyo. Amen. The Lord will grant. Amen. Yes, amen. Hallelujah. Praise God. Amen. So, anong sabi doon ng Panginoon? Ano yung sagot niya? Sinagot siya ng Panginoon. Ang sabi niya, what do you want me to do for you? Sabi niya, that I may receive my sight. Sabi niya. So, anong sabi ng Panginoon? Go. Your faith have made you healed. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Okay, what do you want me to do for you? Siguro, okay, God is also asking you, what do you want me to do for you? Amen. Lord, gusto ko lumago ang care group ko. Sino dito ganun yung prayer niya? Amen. Parang, dito lang. Dito, wala. Sino dito, ang prayer niya is, Lord, gusto ko gamitin mo ako na maghayag ng salita mo. Amen. Amen. Alam ng Panginoon niya. So, tell it. Sabihin niyo sa Panginoon. Amen. Be bold. Huwag kayong mag-alinlangan. Amen. Okay, sino dito yung sabi nga ng Panginoon, what do you want me to do for you? Sino dito yung wala pang asawa? Lord, gusto ko ng asawa. yung nasa thermometer na yung edad, wala pang asawa. Alam ng Panginoon niya. Amen. 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 Praise God. Amen. So then, sabi dito, then Bartimaeus said, sabi dito, Lord, gusto kong makakita. Sabi ng Panginoon, go your way, your faith has made you well. Amen. So kung ano man yung hiningi nyo sa Panginoon, okay, by faith po yan. By faith. Mapangyayari po yan. Yes. Amen. So we need to be bold. We need to be fearless in our prayers. Amen. 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 Okay, so gaano po ba kayo ka-bold and ka-fearless? Yung walang takot, yung kumbaga parang wala tayong pag-aalinlangan na lumapit sa Panginoon through prayers. Okay, sino dito yung sinabihan na ng doktor na wala ka ng pag-asa sa hindi mo kailangan? Okay, pray. Amen. Kaya masabi ko, may gagawing himala ang Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Sino dito, yung hope, he is in hopeless situation na alam mo na wala nang pag-asa pa yung sitwasyon mo. Pray, be bold and fearless in your prayer. Approach God. Amen. Amen. Lumapit tayo sa Panginoon. God is a God of miracle. Yes. For us, it is impossible. But with God, all things are Possible. possible. Marami na pong mga
testimony na tinaningan ang buhay, but when they surrender their lives to the Lord, to accept Jesus as their Lord and Savior, hanggang ngayon po buhay pa yung tinaningan ng buhay. Kaya wala pong imposible sa Panginoon. Yes. Walang mahirap sa Panginoon. Amen. Kapag lumapit tayo sa Kanya. Yes. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So, okay, yung last, prayer that moves the hand of God is prayer that involves His promises. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Amen. Amen. Yes po lahat ng pangako ng Panginoon. Amen. Amen. So mahalaga po sa Diyos ang mga pangako niya. Ang panalangin nagpapakilos sa kamay ng Diyos ay yung panalangin ipinapaalala natin sa Kanya, yung mga pangako niya. Amen. 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 Ipaalala natin sa Panginoon. Kaya nga sabi ko, may nag-react kanina, sabi ko, yung nagkukulang ang sweldo, alam ng Panginoon yan, alam ng Diyos yan. So, i-declare mo yung promise ng Panginoon. Ano yung pangako niya? Okay? Philippians 4:19. Pangako niya po yan. Tutuparin niya yan. Praise God. Amen. Kaya nga sabi ko, nung nakaraan, na kapag walang laman yung wallet mo, huwag yung i-CPR. Kapag walang laman yung wallet, sin-CPR para daw magkalaman. Hindi po yun ang solusyon. Amen. Pray. Declare God's promises. Kasi pag pinangako ng Diyos, gagawin niya. Kapag sinabi niya, tutuparin niya. Amen. Alam niyo, ang pangako ng tao napapako. Pero si Kristo nagpapako dahil sa pangako. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya everything, every time, na kung ano yung pangangailangan natin, samahan natin, declare God's promises. Yes. Amen. Sapagkat ang Panginoon natin, hindi po tao na nagsisinungaling. Our God is not a man who lies. Amen. Pag sinabi niya, tutuparin niya. Yes. Amen. Kasi mahirap po mag-pray. Kung hindi ipinangako ng Diyos yung ipinag-pray na hinihingi natin. Kung wala sa pangako niya yun, hindi yun matutupad. Amen. Mahirap mag-pray na hindi ka sure. Amen. Kaya masabi ko, kahit anong klaseng prayer yung sabihin mo, na babae ka, gusto mong maging lalaki, hindi yan tutuparin ng Panginoon. Yes, Kasi amen. wala yan sa pangako ng Panginoon. Amen. Amen. Kahit mag-prayer and fasting ka pa dyan ng 40 days, 40 nights, Lord, gawin mo akong lalaki. No way. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. So they always declare God's promises. Declaring God's promises is also one way to move the hands of God in our prayers. Amen. Amen? Amen. The power of prayer involves God's promises. Amen? So may nakuha po ba kayo? Amen. Amen. So mga kapatid, let's spend time in prayer. Amen. 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 Discipline ourselves with prayer. Amen. Because you know what? Prayer combats the attack of the enemy in our lives. Amen. Amen. It gives us spiritual wisdom and understanding during trials. Amen. So, ugaliin po natin manalangin. Amen. Sapagkat ang ating Diyos ay Diyos na dumidinig ng ating mga panalangin. Amen. Sabi nga sa Mark chapter 11 verse 24, therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you receive it and it shall be yours. Amen. At sinabi din po niya sa 1 John chapter 5 verse 14. Okay, sabi niya diyan, this is the confidence we have in approaching God, that whatever we ask according to His will, He will hear us. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah.